Magandang hapon na naman sa inyo mga suki namin tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles. At ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre kasama pa rin natin mga kaibigan ng ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay. At siya po ay itago lamang natin sa pangalang Lando. Bueno, basahin na natin ang liham ni Lando. Dear Kuya Peles, lumiyam din ako kuya dahil gusto ko rin pong makahingi ng payo sa inyo. Tuwing hapon kuya ay nakaabang din ako dahil may mga napupulot din ang maaral sa buhay. Lalo na kuya kapag wala akong trabaho. Kuya, itago na lamang po niyo ako sa pangalang Lando. 32 taong gulang at mayroon na po akong asawa. At para malinaw sa inyo kuya, ganito po nagumpisa ang aking problema, Kuya Peles. Bakit kaya tahimik dito sa bahay? Mukhang wala yatang tawa. Elena! Elena! Wala na naman yata. Ay, nako. Itong babae talaga, oh. Elena! Nasaan ka ba? Elena! Ay, nako. Baka nandyan na naman sa kapitbahay siguro yun. Elena! Ano ka ba? Nasaan ka? Nandito ako. Bakit ba? Rarating mo lang eh. Kung makatawag ka, para kang nawawalan ng asawa. Bakit ba? Anong kailangan mo? Saan ka ba galing, ha? Diyan lang kina Maring Irma. Bakit ba? Bakit bang hilig mong mangapit bahay ang aga-aga eh? Akala ko kasi hindi ka uuwi. Nako, ang ibig mo bang sabihin kung hindi ako uuwi? Hindi ka na magluluto, ganun ba? Hindi nga ako nagluto kasi ang gusto ko, bumili ng ulam at kanin dyan lang sa kanto. Napakatabad mo talaga. Di magsayang hindi mo magawa dahil sa kachichismis mo sa kapitbahay. Tingnan mo nga itong bahay, oh. Pati mga gamit nagkalat. Wala ka nang ginagawa pati bahay, hindi ka man lang magkapaglinis. Hindi kami nagchichismisan, ano? Totoo ang pinag-uusapan namin. Oh, tingnan mo yan. Pinag-uusapan ninyo yung ibang tao. Ha? Imbis na magluto ka dito sa bahay, chismas ng inaatupag mo inuuna. Hindi bali na chismis ang pinag-uusapan namin. Totoo naman. Tsaka, teka, bakit ka ba nagagalit, ha? Paano hindi ako magagalit? Ha? Sinisiraan nyo ang ibang tao sa ginagawa ninyo. Mali ang ginagawa ninyo. Mali, Elena. Elena! Elena! Nasaan ka? Saan kayang babaeng ito? Wala yata siya. Elena! Nandito ako. Bakit ba? Ano bang ginagawa mo? Uunahan na tayo sa pwesto natin. May ginagawa pa ako eh. Mahuli na nga tayo eh. Papasok na tayo. Ginawa mo namang parang eskwelahan. Mamaya muna ipagpatuloy yan eh. Naglalaba pa ako eh. Baka mamaya dumating na biglang asawa ko, magagalit na naman yun. Mamaya na. Ikaw ang mamaya na yan. Naghihintay na yung mga kachika natin. Mahuli na tayo sa balita. Sige, susunod na ako. Mauna ka na. Hindi pwede. Kailangan magkasama tayo. Kaya halika na. Ano naman neto? Sinabi lang tatapusin ko lang ang paglalaba ko. Sige. Sumunod ka dun ha. Hintayin ka namin. Dalian mo. Oo, susunod na ako. Pagkatapos ko ditong maglaba, pupunta na ako dun. Huwag kang magtatagal ha. Oo, ang kulit mo. Pagkatapos ko maglaba nga, saka magsasayang pa ako. Sige na, susunod na ako dun. Mauna ka na.
Nakakahiya ang asawa mo, Lando. Pagkatapos nilang magchismisan, ay sugal naman. Oo nga po, tay. Ako na nahihiya sa mga tao. Abay, disiplinahin mo siya. Hindi pwede ang ganyan. Namimihasa siya. Tay, lagi ko naman siyang pinagsasabihan eh. Pero kapag nakita niya yung mga kasama niyang chismosa, sugarol, ako, hindi na maawa, tay. Talaga bang hindi mo siya kayang patigilin sa ginagawa niya? Napakatigas ng ulo eh. Para magtanda siya, ha? Pagsasampalin mo para madala siya. Hindi pwede ang lagi kang kinakaya-kaya ng asawa mo. Kahit na anong gawin ko nga, tay. Sige pa rin ang sige. Minsan na nga. Pinatawag na sa barangay eh. Kasama yung mga kasama niya nagsusugal. Yun naman pala dapat sa kanila, ikulong ng magdamag sa barangay para matauhan sila sa mga ginagawa nila. Alam niyo, tay, minsan naisip ko na rin yan eh. Na iwanan na lang yung asawa ko. Huwag naman. Paano ang mga anak ninyo? Disiplinahin mo lang siya. Nagsasawa na ko eh. Tayo siya kakasasabi sa kanya. Pinapangaralan ko yan eh. Parang wala lang sa kanya kapag pinagsasabihan ko. Ay, nako. Kung ako lang ang asawa niyan, matagal ko nang pinalayas yan. Pare, parang bihira ka na yatang uminom ngayon Oo, pare. Bakit ba? Binabawas-bawasan ko yung pag-inom ng alak, pare. Alam mo, kapos lagi sa pera. Pare, ang kontrolin mo yung asawa mo. Bawas-bawasan yung pagsusugal at pagmamartis ng walang kabuluhan. Alam mo, minsan ko nang nasaktan yan eh. Pero wala. Lalong tumitindi yata yung tigas ng ulo niya. Ayaw akong pakinggan eh. Naku pare, kung ako lang yan, matagal nang isinauli ko yan sa mga magulang niya. Pare, may anak kami. Siguro kung wala kami, baka matagal ko nang iniwanan niya yun eh. Buti na lang at hindi kanya ng misis ko. Dahil kung hindi, baka kung ano nang ginawa ko sa kanya. Malas ko yata asawa eh. Wala akong swerte sa asawa, pare. Minsan, kuya, ay gusto ko nang iwanan ang aking asawa. Kaya lang, may anak kami. Lagi ko siyang pinagsasabihan, kuya, na bawas-bawasan yung pagsusugal. Lalo na, kuya, kapag kasama na yung mga barkada niya, nagchichismisan pa sila. Minsan na nga, kuya, pinatawag sa barangay dahil sa pagchichismis nila. At kapag nasa trabaho ko, kuya, at biglang umuwi, hindi man lang magkapagluto. Isang araw, kuya, ay Aalis na ako. Baka may mauna sa pwesto ko. Swerte ko doon kapag doon ako nakaupo. Ang maganda nito, nakapagsusugal ka na nga, may kasama pang chismis. Ang sarap ng buhay kapag ganito. Sino naman yan? Kaya yan? Ayan, paalis na nga ang tao saka darating. Sandali lang, nandyan na. Oh, kayo pala, inay. Padalaw kayo. Nakabihis ka. May lakad ka yata. Mayroon nga po, inay.
Kung may kailangan kayo, sabihin nyo na kaagad kasi nagmamadali ako. Saan na naman ang punta mo? Sa sugalan, ganun ba? Saan pa di? Doon nga. Hoy, itigil mo na nga yung bisyo mong sugal ha. Hindi ka ba nahihiya sa asawa mo? Baya ka naman. Inay, wala akong dapat ikahiya sa ginagawa ko. Ano? Hindi ka ba nahihiya sa asawa mo, ha? Hindi ka nahihiya? Bakit? Ano bang ginagawa mo sa buhay mo, ha? Nagpapasarap samantalang yung asawa mo. Nagkakandahirap sa trabaho niya. Baya ka naman sa sarili mo, Elena! Ano? Nasa sugalan naman ang asawa mo? Walang hiya talaga yung asawa mo, Cardo. O nga po tayo. Walang kadala-dala talaga. Puntahan mo siya dun sa sugalan at pauwiin mo. Paano ang mga anak ninyo? Iniwan na naman doon sa kapitbahay. Nagbabayad siya ng mag-aalaga. Tignan mo yan. Imbis na nakatipid kayo, nagbabayad pa siya ng mag-aalaga sa anak ninyo. Puntahan mo siya at pauwiin mo na. Oo, itay. At kapag hindi siya umuwi, hiwalayan mo na. Opo, itay. Kapag hindi pa siya tumigil sa ginagawa niya, talagang gagawin ko na yung sinasabi ninyo. Hihiwalayan ko na siya. Maswerte ka ngayon. Ilang beses ka nang tumudas. Swerte mo. Ilang araw din akong sunod-sunod na talo kaya nakakabawi lang ngayon. Pareho pala tayo. Hanggang ngayon, puro talo pa rin ako. Malas talaga. Hayaan mo, makakabawi ka rin tulad ko. Ayan mo. Naku, talo na naman ako. Panalo ka na naman. Lena! Ang asawa mo! Lena, lika ka rito! Sandali! Tatapusin ko muna ito, sandali lang. Sinabi nang itigil mo yung pagsusugal mo Bakit ba? Aray ko! Sinabi ko na itigil mo yung pagsusugal mo Ang tigas talaga ng ulo mo Uwi ka na! Pero sandali lang, sabi ko Sinasabi na umuwi ka na Sandali! Umuwi ka na! Uwi kayo! Tatapusin ko lang Magkawin na rin kayo sa bahay ninyo! Sandali, yung taya ko! Akin na yung taya ko! Akin na yung taya ko! Oh, bakit ka nagpunta rito? Hindi ka ba papasok ngayon? Walang sugal ngayon kulang ang player. Bakit kulang? Alam mo nang hindi ka na nagpupunta doon sa sugalan? Halos wala na rin nagpupunta doon. Wala nang mangyari na sinundo ka ni Lando. Bakit naman? Alam mo, napag-isip-isip ko rin na talagang walang ibubungang magandang pagsusugal natin Oo, ako din Napag-isip-isip ko na tama pala si Lando na walang magandang idudulot ang sugal at ang pagmamarites natin. Nakakasira ng dignidad ng isang tao. Sinabi mo pa. Teka, kumusta na kayo ng asawa mo ngayon? Okay na kami. Mula nang tumigil ako sa pagsusugal ko. At isa pa, mabuti na lang at hindi tayo isinumbong doon sa pulis nung nagsusugal sa bahay nila Aling Corazon. Kundi baka ipahuli tayo sa mga pulis. Alam mo, malaki pala ang multa kapag nahuli ka na nagsusugal. Ganun ba? Oo, kaya hindi na ako nagsusugal at nagmamarites ngayon. Magbabago na ako. At ikaw din, magbago ka na rin.
Magmula noon, kuya, sa ginawa ko sa aking asawa, nung madatnang ko siyang nagsusugal, ay unti-unti, kuya, na binawasan niya yung pagsusugal. Pati pagchichismis, kuya, ay madalang na rin siyang mangapit bahay. Mayroon na kaming anak, kuya, na isa. Kaya kapag hindi siya nagbago, kuya, sa kanyang ugali, ay balak ko na sana siyang iwanan. Pero, kuya, sa ngayon ay hindi na siya nagsusugal. At ang gusto ko sana, kuya, ay tuloy-tuloy na ang kanyang pagbabago. Dahil minsan na nga siyang pinatawag sa barangay. At nahihiya ako, kuya, sa mga ginagawa niya. Ano po ba ang dapat kong gawin, kuya, para tuluyan na magbago ang aking asawa? Sana po matulungan niyo ako, kuya, sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang, Lando. Alam mo, Lando, huwag ka namang masyadong magpakampante. Baka pinagbibigyan ka lang ng asawa mo. Alalahanin mo, nandyan pa rin yung mga dating kasamahan niya na nagsusugal. Malay mo, baka isang araw ay bumalik na naman yung kanang bisyo. Lalo na yung ginagawa nilang pagmamarites, pagchichismis sa kapitbahay. Hindi mo alam, nakakasira pala ng imahe ng ibang tao. Yung mga babae kasi kapag walang ginagawa, nagkumpul-kumpulan yan, hindi mo maiwasan na may pinag-uusapan silang ibang tao. Kahit saang lugar yan, makakakita ka. Ewan ko ba kung bakit parang masaya sila kapag nakakasira sila ng isang tao. Yan yung mga taong walang magawa, lalo na yung mga hindi naman lahat, yung mga nanay na naiiwan sa bahay. Kaya nga sila naglilibang para maiwasan sana yung pagchichismis. Pero alam mo, sa pagsusugal minsan, sinasabay nila yung pagchichismisan Maraming ganyan. Kapag nagkita-kita sila, mabuti nga yan na binigyan sila ng leksyon at nasubukan na palang pinabarangay yung asawa mo. Nakakahiya. Ngayon, yung barangay officials naman, kapag hindi sila naghigpit, talagang minsan lala mga ganyan na sitwasyon. Minsan nga nagtatago sila. Doon nga sa amin. Kala mo walang tao, pero nandun pala sa bahay na hindi umiimik, pero nagsusugal pala. Makikita mo na lang kapag medyo dumidilim na, hinahanap ng asawa o hinahanap ng anak, wala palang isasaing, yung pala natalo na. Anong gagawin yun ng asawa? Karamihang nangyaring ganyan. Kaya mabuti pat na yung asawa mo, paano ay naglaylo na sa kanyang bisyo. Pero, malay mo, baka pinagbibigyan ka lang. Pagkalipas ng isang buwan, 2 buwan, babalik na naman sa kanyang bisyo. Kaya mabuti pa siguro kung pwede, ilayo mo muna yung asawa nyo o asawa mo dyan sa lugar ninyo. Kung pwede kang mangupahan o kaya matirahang iba, iwas mo muna yung asawa mo sa mga ganyang tao. Mga toxic ang mga yan, yung mga nagsusulsol. Para naman sa ganun may magawang mabuti ang asawa mo, lalo na sa anak ninyo. Hindi na yata maalagaan. Minsan iniiwan na lang. At umuupa na lang ng mag-aalaga. Paano kapag may nangyaring masama dyan sa anak ninyo? Sinong sisisihin? Yung asawa mo. Kaya siguro magpasalamat ka, Lando, dahil paano tinigil mo na pansamantala yung pagsusugal na pagchichismis ng asawa mo. Bueno, yan na lamang siguro masasabi ko sa'yo, Lando, at naway, kahit paano, ay napayuhan kita sa iyong inilapit na problema.
Well, mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras sa timpilan, inyong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.